Magandang hapon sa ating lahat at narito ang ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng linggo, ikapitong araw ng Setyembre taong 2025. Base nga po sa ating latest satellite animation ay nandito pa rin nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na si Tropical Storm Tapa o ito nga yung si dating bagyong Silani at huli nga itong namataan sa layong 750 kilometers west o kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. At may taglay nga ito ng lakas ng hangin na maabot ng 85 kilometers per hour at mga pagbugso pa na maabot naman yan ng 105 kilometers per hour. At patuloy itong kumikilos pakanluran o hilagang kanluran sa bilis naman yan na 15 kilometers per hour. At nakikita nga natin na maaari na itong maglandfall dito sa may katimugang China bukas ng umaga. At dahil nga patuloy itong papalayo sa kalupaan ng ating bansa ay hinahatak nga nito itong habagat. Kaya naman sa ngayon ay nasa monsoon break tayo. Ibig sabihin nito ay hindi nakakaapekto yung hanging habagat sa alinmang bahagi ng ating bansa. Kaya naman, ang kasalukuyang sistema na nakakaapekto sa atin ay yung easterlies o ito nga yung mainit na hangin na galing sa Pasipiko. At ito nga yung nakakaapekto ngayon dito sa may Southern Luzon, maging sa may Visayas at Mindanao. At nagdadala nga to ng mainit at maalinsangang panahon at matataas na tsansa ng mga ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga dito sa may silangang parte ng Visayas at Mindanao. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na yung easterlies ay aabot na nga yung epekto dito sa may Metro Manila, maging sa may Calabarzon at Mimaropa hanggang dito sa may Bicol region. Kaya naman, magdadala pa rin ito ng mainit at maalinsang panahon sa umaga hanggang tanghali at pagsapit nga ng hapon ay dyan nabubuhos yung mga pulo-pulo at mga panandaliang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan din natin ang matataas na tsansa ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga dito sa may kanlurang parte ng Luzon. Ang temperatura nga dahil wala tayong masyadong mga pag-ulan sa umaga at bahagya lang yung kaulapan sa umaga ay magiging mainit at maaari pa yung umabot hanggang 33 degrees Celsius nga dito yan sa may Tuguegarao City. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Palawan, maging sa Visayas at Mindanao, ay patuloy pa rin nga yung epekto ng easterlies at magdudulot yan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga tsansa pa rin ng mga pulo-pulo at mga panandaliang pagulan sa hapon at gabi. At dahil nga dyan, maging painit din ang temperatura sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at maaari din niya umabot mula 32 hanggang 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit dito nga sa may kanlurang karagatan ng Luzon, asahan na magiging katamtaman ang mga pag-alon. Kaya muli, patuloy nating pinag-iingat yung ating mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat dahil nga sa epekto ng easterlies ay matataas yung tsansa ng mga offshore thunderstorms. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw, dito sa mga piling lugar sa Luzon ay asahan nga natin na dahil sa patuloy na epekto ng easterlies, sa susunod 3 araw magiging magandang panahon ngunit magiging mainit at maalinsangan pa rin sa umaga hanggang tanghali. Kaya naman nakikitaan natin ng temperatura natin na mataas pa rin at aabot ng 32 at 33 degrees Celsius. At pagsapit ng hapon, andyan na yung tsansa ng mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Halos ganito rin yung magiging panahon dito sa Kabisayaan, dala rin ng easterlies. At yung temperatura dito, maaari ding humabot ng halos 32 hanggang 33 degrees Celsius. At paghahandaan pa rin natin yung tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa parteng Mindanao naman, patuloy din ang magandang panahon. At pero na nga lamang sa tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura, mainit din at aabot nga yan ng 32 hanggang 33 degrees Celsius.
Sama-sama nga nating tunghayan ang magaganap na total lunar eclipse o ito nga yung pagkakaroon ng anino sa may buwan. At maaari kayong bumisita para sa public viewing dito sa may DOST Pag-asa Astronomical Observatory dito sa loob ng UP Diliman o kaya naman sa mga kababayan natin sa Mindanao, maaari kayong bumisita sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division sa may Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental. Mamaya na yung gabi around 11:27 p.m. hanggang bukas ng madaling araw around 4:57 a.m. At kung hindi naman kayo makakabisita sa mga lugar na to, ay maaari kayong tumutok sa ating Facebook Live sa ating page DOST Pag-asa. Ang araw dito sa Kalakhang, Maynila ay lulubog alas 5:04 ng hapon at sisikat naman bukas na madaling araw ng alas 5:44.